Sabi ko nga sa inyo, nag-umpisa na naman 'no, yung aking ano nung nakauwi ako ng Pinas 'no. Ah, nung nasa Malaysia ako hindi ako sinipon guys 'no. Talagang hiyang na hiyang talaga ako sa klima ng Malaysia tsaka sa atmosphere 'no. Wala kasing polusyon sa kanila guys 'no. In the first place sila po ay 36 million only. Population po nila 36 million kasama na po ang mga foreigners dun na tumitira dun, 36 million lang po, gano'n po. Kaya sila po ay naaalagaan talaga ng gobyerno 'no. Marami po silang subsidy, subsidy sa kuryente, sa tubig, sa oil, marami po 'no sa, kanilang mga paaralan, sa mga, ah, hospitals, madami silang subsidy 'no. Kasi maganda po dahil 36 million lang sila. So, talagang naaalagaan sila dun ng gobyerno. Tayo 100 papunta na tayo sa 111. Kasi ang problema naman po sa mga Pilipino anak ng anak. Sa kanila po hindi po uso yung anak ng anak 'no. May ano po kasi may punishment po sila 'no, sa Malaysia may punishment po. 'Pag mag-aanak ka pagkatapos hindi mo kayang, i-provide 'no, yung anak mo, may parusa yun guys sa kanila. Kaya hindi puwedeng anak ka ng anak 'no, mag-anak ka ng kaya mo lang. Kaya mong pakainin, kaya mong paaralin 'no. Sabi ko nga sana gano'n na rin dito sa Pilipinas 'no, magbago na rin sana yung ating constitution at sana magbago na yung mga batas 'no, na bawal anak ng anak kapag walang ipapakain, 'pag walang ipapaaral 'no. 'Yan guys 'no, kaya maganda po. Okey, sa atin pong, third topic, 'yan. Ang sabi po dito, ni dating Speaker Martin Romualdez, "Sa gitna ng mga sugat na dulot ng pagkahati-hati, naway magsilbi itong pagkakataon upang muling buuin ang ugnayan at pagkakaisa." Yan po ang sabi ni, dating Speaker Martin Romualdez. Sabi naman ni Edu, may tama ka ba? Isa ka nga sa mga dahilan kung bakit tayo nagkaganito." Eto talagang si Edu papansin. Palibhasa, bitter na bitter siya. Kasi tingnan niyo mga kaibigan, una muna, bitter itong si Edu. Bakit? Takbo ng takbo sa politics, hindi na nanalo. Samantalang yung dati niyang asawa, si Ate V, oh, 'di ba, successful sa politika. Tapos meron pang napaka-successful na asawa, si Executive Secretary Ralph Recto. Oh, bitter si Edu, kasalanan mo 'yan kasi babaero ka, oh, 'di ba? Eh, kung umayos ka sana, eh, sana kayo pa rin ni Ate V. Alam mo ba mahal na mahal ka ni Ate V, mahal na mahal ka ni Idol Vilma Santos, 'di ba? Pero babaero ka kasi, oo. Ngayon bitter na bitter ka, 'di ba? Sa namumuliti ka kasi gustong-gusto mo na gamitin 'no, itong mga pagkakataon na yun na nangyari gamitin para i-advance ang iyong political agenda. Kasi guys ano 'to, takbo ng takbo itong si Edu Manzano, pero hindi na nanalo, 'di ba? Eh, bakit bakit naman siya mananalo? Oh, alam naman ng taong bayan 'di ba na hindi naman siya naging faithful kay Ate V, 'no? So eto, guys, tingnan lang natin, itong statement ni dating Speaker Martin Romualdez 'no, totoo po ito, na sa gitna ng mga sugat, na dulot ng pagkahati-hati, naway magsilbi itong pagkakataon upang muling buuin ang ugnayan at pagkakaisa, lalong-lalo na sa ganitong panahon na nasa krisis po tayo. Pero baliktad po, ang nangyayari ngayon dahil po meron tayong grupo ng tao na tinatawag na mga DDS na wala pong gusto kundi pabagsakin ang ating gobyerno at ang ating pangulo. Isang grupo ng tao na walang ka-concern sa ating ekonomiya, kundi ang concern lang po nila ang kanilang pansariling interes na maiupo ang kanilang Panginoon. Yun lang po mga kaibigan. Alam niyo kung ikaw ay isang Pilipino 'no, kung ikaw talaga ay Pilipino na mabuting mamamayan ng ating bansa, alam mo mag-aano ka, magsusuporta ka sa ating pangulo, Kahit sabihin natin na, "Ay hindi ko gusto yung pangulo na yan," susuporta ka talaga sa kanya kasi siya yung presidente. Nire-represent niya ang 110%
papunta na sa 111 million Filipinos. Nire-represent yan ng ating Pangulo. So, kung ikaw ay isang Pilipino na matino, tutulong ka sa gobyerno, hindi ka magrereklamo. Hindi mo pabababain ang Pangulo, hindi mo pababagsakin. Tutulong ka sa kanya. Kaso nga, itong mga DDS, hindi po sila matino eh. Sila po ay katulad ng kulto. Kulto na wala pong gusto kundi yung kanilang sariling agenda lamang, 'di ba? Yan po mga kaibigan, 'no? Eto pong mga DDS na 'to, sila po ang salot sa ating bayan. Itong mga DDS na 'to, sila po ang problema sa ating bayan. Kung wala ang mga DDS na 'to mga kaibigan, magiging maayos po ang bansa natin at hindi po tayo mahihirapan. Guys, yung kanila pong paggugulo sa bansa natin ay nakakaapekto din po ito sa ating ekonomiya. Baka hindi po alam ng mga DDS na nakakaapekto sa ating economy ang kanilang paggugulo sa ating bansa. Kaya mga kaibigan, ang mga DDS na ito, ang mga salot sa lipunan. Remember yung sinabi ni Duterte? Yung sinabi ni Duterte noon nung Pangulo pa siya? Kayong mga nagrarally, oh, kayo nakakagulo kayo sa bansa, kayo yung mga salot kayo, o 'di ba? O ngayon ngayon na ang mga nagrarally, ang mga nanggugulo sa bansa, ang mga nagpapabagsak sa gobyerno ay mga DDS, o sasabihin din natin, ibabalik natin sa kanila yung sinabi ni Duterte na kayo ay mga salot, lahat kayong mga nagrarally na yan, nanggugulo, nagpapabagsak sa gobyerno, kayo ang mga salot sa lipunan. Kayo ay dapat nakalusin, kayo ay dapat na mawala, no? Dahil kayo ang mga salot sa lipunan, kayong mga DDS. 'Di ba? Kasi kung hindi kayo nanggugulo, kung hindi kayo rally ng rally, sa akala niyo ba masyadong mahihirapan ang ating economy? Hindi. Mabuti na nga lang ang ating Pangulo magaling. Sa kabila ng inyong pagra-rally, sa kabila ng inyong pagpapabagsak, sa kabila ng inyong pagpapalaganap ng fake news, maayos, maganda pa rin ang ating ekonomiya, 'di ba? Oh. Mali talaga na iboto si Duterte. Lahat tayo nagkamali talaga ang mga tao, 'no? Sabi po ni Preden Prede Fredzen Arizapa, kahit kailan mali ko binoto. Kahit kailan mali ko binoto yung tatang mo Duterte. Salute, 'yan. Magaling sa salita, tumpak, magaling talaga siya sa salita, wala sa gawa. Yuki Sawaki 3721, like done. Salamat po sa pag-like. Jenny Jenny, LGSI, Jenny Lee, ano, Jenny Lee C 9426 C4D, thumbs up. Salamat po sa pag-thumbs up, 'no? Ohio, salamat po. 'Yan. So, tuloy natin guys, 'no? Ayan, si dating Speaker Martin Romualdez, trabaho po ng trabaho, eh, focus po sa trabaho. Ang dami po niyang good news. Ang dami po niyang, mga bill 'no, na naipasa na. Ang dami po niyang ginagawa, puro mga good news, puro mga kabutihan sa kapwa. Never po siyang nagsalita, against, Sara Duterte ng mga masasamang salita. Never po siyang, nagsalita about negative things 'no, sa mga Duterte. Yan po ang statesman. Yan po ang mabuting politiko. Yan po ang public servant, hindi trapo, 'di ba? So, unlike sa mga Duterte, puro trapo, puro pambabanat, puro na lang, negativism ang alam. Kasi ang gusto nila iisa lang, iluklok si Sara Duterte as President of the Philippines at pababain ang ating Pangulo. Hindi naman tayo papayag niyan guys, 'no, hindi tayo papayag niyan, 'di ba? 'Yan. So mga kaibigan 'no, maraming maraming pong salamat at, hindi pa tayo tapos, may marami pa tayong topic. Paki-comment lang po dito, anong masasabi niyo guys 'no, dito po sa sinabi ni Edu Manzano na may tama ka ba? Isa ka nga sa mga dahilan kung bakit tayo nagkaganito. Wala naman siyang ebidensya.
puro sila sisi kay Martin Romualdez, puro sila sisi, puro sila sabi na, "Oh, ikaw ang mastermind, ikaw may kasalanan." Pero ni isa na, resibo wala silang maipakita. Anong sabi ng ano ni Congressman, ni DILG Secretary John Vic Remulla at saka ni Ombudsman Remulla? Guys, si dating Speaker Martin Romualdez hindi hindi nila makita yung kamay na nakadip doon sa flood control mess. Kasi wala siyang kinakausap na, city engineers, district engineers, hindi siya kumakausap. Hindi rin siya kumakausap ng kontraktor, hindi rin siya kumakausap ng mga, yung mga ano ba yun, yung mga patungkol sa BICAM, wala ang kanyang presensya, wala siyang pirma, wala ang pangalan niya, as in wala. So hindi nila makita yung kamay ni dating Speaker Martin Romualdez na nakadip doon sa flood control mess, as in wala. Walang resibo, walang money trail, walang bangko na tinuturo, as in wala. Ano lang ang inilabas nila mga guys? Witnesses na peke. Witnesses na nahuhuli mismo sa bibig nila na peke. Pinagbibintangan lang si dating Speaker Martin Romualdez. Sa bandang huli, booking sila dahil nakikita na walang katotohanan yung kanilang mga binibintang kay dating Speaker Martin Romualdez. Ano ang sabi ng ICI? No adverse findings. Walang makita ng guilt dito kay dating Speaker Martin Romualdez. O, di ba? So guys, no, susunod na topic. Eto. Sabi dito, Marcos Jr. admin susubukang makiusap sa Iran kung pwede sanang dumaan sa Strait of Hormuz. Makikipag-ugnayan ng DFA sa Iran para talakayin ang ligtas na pagdaan ng Philippine-bound oil vessels sa Strait of Hormuz. Yussi Claire Castro. Ay, binalita nga ito mga kaibigan nung kahapon, no, na yung ating DFA secretary, guys, no, ay nakipag-usap po no sa ambassador ng Iran para nga po dito no na ang Pilipinas, ang ating mga seamen no na magdadala no ng mga oil tanker papunta mga kaibigan no sa dito papunta sa Pilipinas or mga vessel, mga cargo vessel na may laman no ng mga langis papunta sa Pilipinas, guys, ay talagang maprotektahan at hindi po harangin or hindi po gawan ng masama, no? Na tayo po ay lusot, no? Makapass tayo diyan sa Strait of Hormuz. Kasi guys, yung strait na yan medyo ano lang yan, hindi naman yan kalakihan, eh. Medyo makitid lang yan guys 'no, at ang nag-aano diyan, ang nagma-manage diyan ay ang Iran 'no, part po kasi yan ng Iran. So, yan po ang sinasabi po dati 'no, nung mga nakakaraang araw ay, isasarado daw 'no ng Iran yung Strait of Hormuz para daw wala daw makakadaan at, ang, bali-balita nung mga nakakaraang araw ay padadaanin lang daw yung mga gumamit 'no, yung mga gumamit daw ng dali ano 'to? Sandali, okey. Mamaya ka ng tumawag, sino ka ba? Ako ay on live 'no? Sandali guys, i-ano ko lang, decline. 'Yan, may tumatawag, eh, 'yan. Mamaya ka na tumawag, sino ka man. Oh, 'yan, decline 'no? Ako ay naka-live. So 'yan mga kaibigan 'no, sorry guys, medyo paano na naman ang aking sipon 'no, nasa Pilipinas na kasi ako. So 'yan guys 'no, padadaanin po 'no, ito po ang sinusubukan po ng ating, gobyerno 'no, ng DFA na kausapin nga po itong Iran para puwedeng makapasok or makadaan 'no, ng safe yung ating mga,
mga vessel 'no, yung mga vessel po, cargo vessel na magdadala ng langis 'no, para hindi po maantala mga kaibigan yung, ating mga kalakal 'no. So yan po 'no, Marcos Jr. admin susubukang makiusap sa Iran kung puwede sanang dumaan sa Strait of Hormuz, yan. Makikipag-ugnayan ang DFA sa Iran para talakayin ang ligtas na pagdaan ng Philippine-bound oil vessels sa Strait of Hormuz, yan. So importante po yan guys 'no, kasi nga, bakit sa Strait of Hormuz? Kasi nga guys 'no, eto nga ay, mina-manage po at kinokontrol po yan ng Iran. So, alam naman natin na yan may giyera ngayon, involved po ang Iran, United States, Israel. So siyempre, yung mga ganyan po kinokontrol po yan ng Iran dahil siyempre kampi-kampihan, eh. O kung sino yung mga hindi kakampi, sino yung mga bansang kakampi, o yun lang ang padadaanin, 'di ba? May mga ganyan, eh, pagdating po sa giyera, 'di ba? So, kapag, ito mga ano 'to, US 'to, ay hindi 'to puwede, eh, pasasabugin mga ganyan 'no. So, 'yan mga kaibigan 'no, sana po ay magtagumpay po ang ating, DFA 'no, para po talagang, makadaan po tayo diyaan sa Strait of Hormuz 'no, 'yan. So, ano masasabi niyo guys dito po sa ating, ah, dito po sa ating, topic? 'Yan, okey. 'Yan. Okey, dito na tayo sa pangatlong topic natin guys 'no. Ah, panglima na pala, panglima, pangatlo tuloy. 'Yan, dito na tayo sa ating panglimang topic mga kaibigan. 'Yan, okey. AFP warns China not a reliable partner amid possible oil-gas talks, 'yan. China is not a reliable partner. Eto ang babala ng AFP sa negotiations ng gobyerno hinggil sa posibleng pagpasok ng bansa sa kasunduang joint oil and gas exploration sa China. Naku mga kaibigan 'no, oo nga, naku, 'yan. So, sabi po ng Armed Forces of the Philippines, hindi reliable partner ang China, 'yan. So, nagbabala po ang Armed Forces of the Philippines 'no, sa, sa Pilipinas 'no, tungkol po ito sa negotiations ng gobyerno hinggil po sa posibleng pagpasok ng bansa sa kasunduang joint oil and gas exploration with China 'no. So, bakit po hindi sila reliable? Kasi alam naman po natin guys 'no na nung mga nakakaraang, administrasyon, may mga ganito na, eh, 'no, joint gas exploration. Pero ano po ang gusto ng China? Gusto po ng China kasi 'di ba sa atin mag-aano, sa atin mag-explore. Natural lang guys, natural lang na dapat mas malaki sa atin, 'di ba? O dapat nga, ah, kung ako ang tatanungin, okey sa'kin, sige, joint exploration tayo. Yung sa inyo yung gamit 'no, kasi sila yung talaga may mga high-tech na gamit, eh, pagdating sa pagdi-drill ng oil. O sige, joint exploration. 20% lang sa inyo, 80 sa amin. Papayag na ako dun guys 'no. 80% sa atin, 20 lang sa kanila. Puwede na sa'kin yun guys 'no. Pero ang gusto po kasi ng China, 50-50, 50-50. Eh, gusto pa nga nila 60 sa kanila, eh, sa atin 40. Oh, 'di ba? So, hindi naman puwede 'yan 'no, parang gugulangan na tayo 50-50. Anong 50-50? Sa amin yung oil, dito kayo mag-e-explore. Joint exploration tayo. Sa amin yung teritoryo, sa amin. Bakit magiging 50-50? Yung gagamitin yung ano niyo lang, yung mga gamit niyo lang, pero dito kayo sa amin, sa teritoryo namin. Tapos 50-50? Oh, ano masasabi niyo guys, papayag ba kayo na 50-50 sa joint exploration ng oil? O siyempre hindi, 'di ba? Kaya eto po, nag-warning po ang Armed Forces of the Philippines sa gobyerno na ang China po ay hindi reliable pagdating po sa pagkikipag-partner sa joint exploration sa oil.
So, kung ako sa ating gobyerno 'no, sana po ay, ah, maghingi na lang tayo ng tulong 'no, sa mga bansa na katulad ng Amerika 'no, na tulungan tayo sa pagdi-drill 'no, ng langis. Maghingi na lang tayo ng tulong sa ibang bansa. Huwag na lang makipag-joint exploration sa China. Kasi mahirap na mga kaibigan, alam po natin 'no, yung gusto po ng China na mangyari, mahirap na. So, at risk na naman po tayo baka mamaya ay, mabigyan natin sila ng foothold para po sila ay talagang tuluyan na maka-penetrate 'no, deeply sa sistema po ng ating gobyerno at lalong-lalo na sa ating pong mga joint, sa ating mga gas, exploration 'no, mga kaibigan. So, para sa akin, tama po dito ang Armed Forces of the Philippines. Huwag po tayong makipag-joint exploration sa China patungkol po sa pagdidig ng langis 'no. So, ano pong masasabi niyo diyan mga kaibigan sa ating, topic? Paki-comment nga po 'no. So, ito naman guys 'no, ah, susunod na topic natin ay, ah, eto, panghuling topic na pala 'to guys 'no, 'yan. The Development Budget Coordination Committee, DBCC, will meet this week to discuss the emergency powers to suspend or reduce the excise tax on fuel products, President Ferdinand Marcos Jr. said on Tuesday. Under Republic Act number 12316, the President may, upon the recommendation of the DBCC, in coordination with the Secretary of Energy, suspend the imposition of or reduce excise taxes of fuel on fuel under the section with the average Dubai crude oil price base on mean of Platts Singapore MOPs reaches or exceeds $80 USD or $80 per barrel for 1 month immediately preceding the issuance of the suspension of production order. The law provides that any suspension or reduction of petroleum products shall be effective for a period not exceeding 3 months. No? So mga kaibigan, yan. So, eto po, magmi-meet nga po ang DBCC, no? This week para i-discuss na po ang emergency power ng ating Pangulo, no? Para po isuspindi na or i-reduce ang excise tax sa fuel, no? So, eto po mga kaibigan, mahalaga po ito 'no na talagang magawa na po ito at, ito po ay maayon po sa recommendation ng DBCC 'no, mga kaibigan kung, paano, kung, magkano 'no yung, puwede 'no na, i-reduce 'no sa dito po sa mga, excise tax sa fuel products. Kasi mga kaibigan may mga ano yan, eh, kumbaga 'pag sinabi mong, "Uy, kailangan nating, bawasan yung excise tax." Meron yang mga range mga kaibigan, eh, kung magkano lang yung puwedeng ibawas 'no, or baka siguro pupuwede naman ay for the meantime 'no, habang habang nangyayari ito, habang, may gulo sa Middle East, baka for the meantime talagang huwag na lang bawasan kundi talagang alisin na lang muna 'no. Tanggalin na lang muna talaga yung ating excise tax 'no, patungkol po dito sa, langis 'no. Kasi talagang ito po yung nagiging problem ngayon guys, eh, 'no. Nakikita ko nga nung nag-travel ako kahit sa Malaysia guys na itong Malaysia alam naman natin meron silang Petronas 'di ba, pero affected din sila guys 'no. Sabi nga sa'kin nung aming guide na dati ganito lang yung presyo nung langis or, gasoline nila, diesel or whatever 'no, pero tumaas din sa kanila. Pero yun nga lang, hindi hindi gano'n kataas kasi nga producer naman sila ng langis, eh. Pero ibig sabihin apektado din sila, ramdam din nila. At sabi nga niya guys 'no, sana daw ay matigil na lang itong giyera kasi
baka, nagwo-worry siya na baka mamaya, dahil, sa giyera baka daw lumala, magkaroon na naman daw ng, alam mo katulad nung nangyari sa pandemic 'di ba nahinto yung mga trabaho o wala ng pera yung mga tao, hindi na makapunta sa iba-ibang lugar kasi wala ng pera dahil nga sa giyera 'no. So, pag-pray po natin na talagang mahinto na po itong giyera at sana wala ng maging giyera pa kahit saang part ng daigdig 'no. Ano na lang, peace na lang lahat 'no. Love, love, love na lang tayo lahat, peace na lang at sana ay wala na pong maggiyera 'no. So ito guys 'no, under Republic Act number 12316 'no, President may upon the recommendation of the DBCC in coordination with the Secretary of Energy, suspend the imposition of reduce excise tax on fuel, yun. So yan guys 'no, so sana nga po ay, magawa na ito dahil kailangang-kailangan talaga ito ngayon mga kaibigan. Dahil kitang-kita na nararamdaman na talaga yung pagtaas ng, presyo ng mga gasolina, ng diesel at ng iba pa nating mga produkto 'no, domino effect po 'yan. So guys 'no, sana po ay, matapos na itong giyera para matapos na rin ang ating problema 'no. Good thing sa gobyerno po natin palagi pong at, 'wag po nating kakalimutan sa mga oras po ng trial, ng hardships, 'wag po natin kakalimutan. Meron po tayong Diyos na lagi pong nakahanda na tayo tulungan. Guys 'no, 'wag niyong kakalimutan ang inyong spiritual aspect. Importante po 'yan mga kaibigan, hindi po natin puwedeng ihiwalay yung spiritual aspect sa lahat po ng bagay, kahit sa politika 'no, importante po 'yan. So guys 'no, ang susunod po natin ay wala na pala, yun na pala ang ating pinakahuli na topic 'yan. So shout-out ko muna kayo guys 'no, bago po tayo magpaalam, shout-out ko muna kayo. Sorry, talagang grabe na yung ilong ko. So, Pretty Kate 85, abnormal, mga 80-80 kayo. Sino yung abnormal at 80-80? Mga DDS? Oo, totoo, tama ka, DDS nga. At sabi naman ni BJ Siblings Channels Alvarez 2329, ma'am, pwede po sa Japan o sa US. 'Wag lang sa China, tuso ang mga 'yan. Tama ka, korek ka diyan 'no? Sa US na lang or sa Japan or sa Korea. And then sabi naman ni Nightbot, "Bong Tupasbo, kamusta ang araw? Ganun pa din ba? Di kalab ng bebe mo, ble." Naku, dumali na naman si Nightbot, ang salbahing bot. At saka sabi ni Bong Tupasbo, "Hello everyone." Hello po, Bong Tupasbo, salamat po 'no, sa pag-drop by sa ating channel. At, Lendorlanda 1059, "'Pag 'yan ang nakalaboso tiyak marami ang magsisilabas." 'Yan. At saka si Coracinco 5102, "Done like na." Salamat po at sabi niya, "Morning watching from Makati City." Salamat po 'no. Ah, Rod Rod si Romualdo Alfon GD7WU, "Madam hindi tayo papayag, puwede naman sa Japan." Tumpak 'no, Japan na lang po, Japan, US or Korea. 'Yan. Ah, Benji Yumagi 1595, "Hindi friendly ang mga instructions niyo po, bakit pabayo at figurine?" Tama ba 'yan? Ay sorry po, no, sorry po. At saka si VMB Roshoy Machu, Yuki Sawaki, salamat po. Agnes Manuel, T3R, "Sana laging ang totoong magwawagi." Oo nga po, correct. Ah, Sabi naman ni, VMB Rosyoy Macho, "Fred said, 'You're just virus in this LS, you can get out here.'" Oh, Fred said, alis ka na daw, 'no? Ah.
Danilo Huelar, tama po kayo ma'am. Dapat sa mga taong DDS, halip na bumatikos kay PBBM makipagtulungan na lang. Correct, tama po kayo. At si, Rose Ler Saluta, kailangan si Senator Trillanes, yung DILG, 'yan. And Rodora Williams 2795, ang galing naman ni Edu, laos na kasi. Tama po, laos na kasi. 'Yan, 'yan. Okey 'no? Sabi naman ni Fredzen Arizapa, "Kahit ano gawin diyan, salita, kalabasan hindi naman sa inyo balita 'yan." Naku Fredzen, 'yan. Magaling sa maleta, sabi ni Mary Ann Bellaceran. Oo nga, magaling sa maleta 'yan, si Pulong, tsaka yung mga Duterte 'no, 'yan. Yes, Bongga, 'no, maraming pong salamat sa mga nag-comment dito, sa mga nanood, at may live pa po tayo maya-maya ng konti, papahinga lang ako for 30 minutes 'no, at magbo-blow ng aking nose. Grabe, 'pag nasa Pilipinas talaga ako, grabe talaga. Nung nasa Malaysia ako, never talaga ako nagkasipon. Grabe guys 'no, walang pollution 'no. Lagi kaming nasa road, nagta-travel, kumakain kami sa yung mga restaurant kapag kapag kami ay siyempre, wala ka ng mapiling restaurant 'no, yung mga parang ano, parang maliliit na lang na restaurant pagkatapos sa labas lang 'no, naglagay lang sila ng mga upuan. So, doon kami kumakain. May mga nagpa-pass by na ng mga sasakyan pero walang usok. Walang pollution, never ako sinipon. Pero pagdating ko ng Pilipinas, eto na naman, atake na naman ang aking allergy, 'no? So, sabi ko nga, hindi naman ako puwedeng tumira na lang sa Malaysia kasi siyempre, ah, nationalistic tayo guys, eh, Filipino citizen tayo at ayokong iwanan ang aking bansa. Pilipinas na mahal, 'no? So, kahit ganito yung ating bansang Pilipinas na maraming polusyon, usok at ako talaga'y sinisipon dito palagi, 'no? So, okey lang po, mahal na mahal po natin ang ating bansang Pilipinas. Pro-Philippines po tayo, hindi pro-China, hindi pro-other country, pro-Philippines po tayo, 'no? Maraming salamat guys. Bye-bye and God bless. At saka oo nga pala, paki-follow po si TPL3, Banat Boy Mandirigma, Admin Rich, yung page ko mga kaibigan sa Facebook, type nyo lang Admin Rich TV, Rich Admin TV. Basta pag-type nyo ng Admin Rich, lalabas na po ako, no, mga kaibigan. At saka sa aking TikTok, Admin Rich din po. Maraming salamat. Bye-bye. Kakulango.